Jaren Jackson Jr., ang defensive anchor ng Grizzlies, ay opisyal nang nag-sign ng 5-year $240 million extension. Isang malaking hakbang para sa kinabukasan ng prangkisa. Sa edad na 25, secured na ang serbisyo ni Jackson Jr. sa Memphis, isang malinaw na indikasyon ng tiwala ng team sa kanyang kakayahan bilang haligi ng depensa at leader ng bagong henerasyon. Matatandaan na si JJJ ay naging 2023 NBA Defensive Player of the Year at kilala bilang isa sa pinakamahusay na rim protector sa liga. Nitong nakaraang season, nagtala siya ng 22.5 points, 6.8 rebounds, 1.5 assists at 2.4 blocks per game, habang nagpapakita ng versatility sa opensa at elite presence sa depensa. Ngunit kasabay ng magandang balitang ito, may masakit na twist. Ayon kay Brian Windhorst, magiging out si Jaren Jackson Jr. ng 4 hanggang 5 buwan matapos makaranas ng turf toe injury sa kanyang kanang paa. Kinumpirma ng team na kailangan niya ng procedure para maayos ito, na posibleng magpahinto sa kanya sa pagsisimula ng 2025-26 NBA season. Isang malaking dagok ito sa short-term hopes ng Grizzlies, ngunit walang duda na malaking panalo pa rin ito para sa kanilang long-term plans. At kung iisipin, maswerte pa rin si JJJ, dahil kung nangyari ang injury bago ang extension, malamang ay nawala ang tsansang masecure niya ang $240 million deal mula sa Memphis. Kaya kailangan na muna ni Ja Morant na pangunahan ang Memphis Grizzlies next season. Kayo mga idol, anong masasabi nyo sa bagong kontrata ni JJJ at ang injury setback na ito? Samantala nang dumating si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers kapalit ni Anthony Davis at agad itong naging isa sa mga pinaka-pinag-uusapang galawan last season. Sa papel mukhang perfect fit ito, isang elite scorer at playmaker na maipapareha sa veteranong si LeBron James at sa rising star na si Austin Reeves. Pero habang tumatagal, lumulutang ang mga balitang tila hindi raw ganap na masaya sina LeBron at Reeves sa bagong setup na ito. Ayon kay John Gambadoro, may mga naririnig umanong hindi sila nag-e-enjoy sa paglalaro kasama ni Luka, isang indikasyong posibleng may chemistry issue sa loob ng team. Simula nang dumating si Luka sa Lakers, kapansin-pansin ang pag-shift ng offensive identity ng koponan. Nawala si Davis at sa halip na balanced ang kanilang inside-out offense, naging sobrang dependent tuloy ang Lakers sa ball handling ni Doncic. Sa regular season pa lang, ramdam na ang adjustments pero lalong naging malinaw ito sa playoff series nila kontra Minnesota Timberwolves. Sa mga crucial possessions, tila nagiging mabagal at predictable ang galaw ng Lakers. Hawak ni Luka ang bola, habang si LeBron at Reeves ay naghihintay lamang sa gilid. Hindi naman lihim na si Luka ay isa sa may pinakamataas na usage rate sa buong NBA. Siya ang primary decision maker at madalas na gumagawa ng final play. Pero si LeBron, kahit sa edad na 40, ay sanay pa rin siya ang nagdidikta ng tempo. Si Reeves naman, na naging epektibo bilang secondary playmaker noong mga nakaraang season, ay mukhang nalilimitahan na ngayon sa catch and shoot role. 3 ball-dominant players, isang bola lang ang pinaghahatian. At dito na nga umuusbong ang tensyon. Wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni LeBron at Reeves pero kung hindi ito maayos agad, posibleng makaapekto ito sa long-term success ng koponan. Maaring simpleng adjustment period lang ito pero kung ang mga pangunahing stars ng team ay hindi komportable sa kanilang roles, tiyak na may kailangang baguhin sa sistema ng laro. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba magiging epektibo pa rin ang kombinasyon ni Luka, LeBron at Reeves sa isang sistema? O kailangan nang may mag-adjust bago pa ito sumabog? Samantala, nagpapatuloy naman ang paghahanap ng Los Angeles Lakers para sa kanilang susunod na starting center. At ngayon, mas lumalawak na ang kanilang radar. Matapos mag-back out sa trade para kay Mark Williams ng Charlotte Hornets, na ngayon ay nasa Phoenix Suns na, agresibo pa rin ang Lakers sa kanilang misyon na makahanap ng rim-running big man na babagay sa timeline ni Luka Doncic. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, kabilang sa mga tinitingnang option ngayon ng Lakers sina Nick Richards ng Suns at Yves Missi ng Pelicans. Si Nick Richards na may edad na 27 years old ay nakuha ng Phoenix mula sa Charlotte kapalit ng 3 second-round picks at si Josh Okogie bago ang 2025 trade deadline. Sa 36 games kasama ang Suns, nagtala siya ng 9.5 points, 8.6 rebounds per game habang may shooting over 60% sa field. Solid na efficiency para sa isang traditional center. Pero dahil sa pagkuha ng Suns kay Kaman Maluach at Mark Williams, pati na rin ang kumpiyansa nila kay Oso Ighodaro, bukas sila ngayon sa posibilidad na i-trade si Richards. Samantala, si Yves Missi ay isa sa mga bagong pangalan na lumutang sa Lakers rumor. Ang 21 years old na center ay na-draft ng Pelicans bilang 21 overall pick noong 2024 NBA draft at naitala ang 9.1 points, 8.2 rebounds at 1.3 blocks per game dahilan para mapasama siya sa 2024-25 All-Rookie Second Team. Ngunit matapos ang pagbabagong liderato sa New Orleans kung saan pinalitan si David Griffin ni Joe Dumars, naging masaktibo ang Pelicans sa pakikipag-usap sa ibang teams. Sa pagkuha nila kay Derek Queen sa 2025 draft at ang pag-sign kay Kevin Looney, tila nagkakaroon ng frontcourt logjam at isa si Missi sa mga pwedeng i-move bilang bahagi ng roster retooling. Bukod sa kanila, nananatili rin sa radar ng Lakers si Robert Williams ng Portland Trail Blazers. Dahil na-wave na ng Blazers si DeAndre Ayton, bumaba na rin ang asking price para kay Williams. Napapasok na sa final year ng kanyang kontrata na nagkakahalaga ng $13.2 million.
Hindi rin nagpapahinga ang Lakers sa pakikipag-usap sa iba pang teams. Kabilang sa kanilang mga nakausap ang Orlando Magic kung saan tinitingnan umano nila ang posibilidad na makuha sina Wendell Carter Jr. at Goga Bitadze. Sa kabila ng pagkabigo na makuha sina Brook Lopez, Miles Turner at Clint Capela sa free agency, nananatiling determinado si Rob Pelinka at ang Lakers front office na magdagdag ng impactful frontcourt piece bago magsimula ang season. Kayo mga idol, sa tingin nyo sino ang pinakabagay na sentro para sa Lakers ngayon? Richards, Missy, Williams o may iba pa kayong bet? I-comment nyo sa baba at pag-usapan natin yan.